Direktor, anong nangyari? Gera na't kaliwat kanan sa Ukraine, ngayon sa Israel, sumama pa ang Lebanon, Syria. Bakit tila bumaba ang presyo pa? Hindi ba ina-anticipate natin na sisirit ito dahil yung gulo na yan dyan sa Middle East? Ano hong dahilan daw? Bakit medyo parang bumaba ngayon ang presyo ng petrolyo? Sir Erwin, meron ho tayong 7 Persian Gulf countries na andyan na, of course, ito yung malakihang mga supplier, no? Saudi Arabia, Iran, Iraq, Kuwait, okay. Bahrain. Yes. Andyan ho yan. But, to date, hanggang ngayon ho, nakaraan na ho halos 2 buwan na, ang problema na yan, wala hong nikatiting na actual supply disruption na nangyari. Okay. So, ang market ho, hindi ho niya na, kung may gustong mag-speculate, hindi ho pinapaniwalaan na magkakaroon ho ng problema dun sa supply for the meantime. Hindi naman natin sinasabi na hindi posible, pero mukhang nawawalan ho ng support yung speculative pricing. So are you saying, Director, itong pagtaas sa mga nagdaang mga linggo ay speculation yan, anticipation, kaya tumataas ang presyo ay ang petrolyo natin? Is this correct, Meron Director? hong mataas na nangyaring nagsimula naman to, Sir Erwin, nung May, nung magkaroon ng production cut ang Saudi ng nag-commit silang 1 million, nag-commit din si Russia ng 1.5 ng half million to a total of 1.5. Kaya lang ito'y tumaas mula June, July, nag-peak ng August, and then tuloy-tuloy ng September. Pero itong October ho, naobserbahan ho natin na na-reinforce ito ng taas probably from 89, 88 US dollar per barrel. Umakyat ng mga 5 US dollar per barrel dahil dyan sa conflict. Pero dahil dyan, so dalawa po yan, production cut at conflict dyan sa Middle East. Pero ngayong umentrada na ho ang November, last week ng October to first week ng November, bumababa na ho ang malakihan ang crude oil dahil wala nga hong nangyaring supply disruption. Pangalawa ho, yung Russia, ang totoong natanggal lang niya ho doon sa record natin is hindi 500,000 eh. 170,000 lang ang ibinaba ng supply niya. Si Saudi ho, dati umi-increase siya ng pagdidak ng around 101.5 million. Ngayon, nababawasan na ho ang kanyang production cut. Bumababa na ho ng 1 million. So lahat ito, parang papunta dun sa napakaliit na lang na gap, papuntang end of the year ng supply deficiency. At may anticipation pa ang global plots na baka nga may oversupply ng konti by the end of the year ng around 100,000 barrel. Okay. Dahil dyan, pababa ang price. Director, this is Aljo Bendio. Ang tanong ng ilan, baka patikim lang ito. Yan. Baka mamaya niyan. Laging ganyan di ba? Pag rollback ng ganito, increase times 2. Sir Erwin, Sir Aljo, ganito ho talaga ang sitwasyon. Umakit ho na yung 93, sinasabi ko ho, nung halos third week ng October. Pero ngayon, nasa 80 US dollar na lang ho. Bumaba ho yan ng ganung kalaki. Ngayon, alam naman ho natin, nung nag-declare sila ng production cut ang OPEC, nasa 77 US dollar ho tayo, 77, 78. Napakalapit na ho tayo ngayon na naman dun sa 77. Alam ko, mayroon na naman hong mga ganyang sitwasyon na pinag-iisipan na naman ho ng OPEC siguro. Ano ba naman ang gagawin na naman nila para po itaas na naman yan? Kasi nasa 80 na ho tayo nung before nag-production cut, 77 na ho yun. So, ito napakagandang pangitain, 80 US dollar per barrel na yun. Yun nga lang, hindi ho natin sigurado kung may gagawin na naman ang OPEC dyan. Wala tayong kasiguraduhan. Yan sinasabi ba na we're at their mercy? Ang tanong natin, may narinig ako, lanigan ako na baka tuloy-tuloy next week may rollback ulit. Is this correct, Director? Yan nga ho ang sinasabi natin, yung atin hong yung Dubai ho natin talaga bumaba na ho from 93. Ngayon po yung yung last week ho, bumaba na ho tayo ng almost 80 US dollar, 82.
So, kung ito ho'y magandang pangitain, wala hong mangyayaring announcement na naman kay OPEC, wala hong, hindi ho natin alam sigurado, pero I hope wala ho talagang actual na disruption na mangyari. Tuloy-tuloy lang yung supply kahit may Israel conflict. Then, medyo may malaki ho ang tsansa na pababa ho tayo ng pababa. Ayan. Ang isa pa dyan, ang inaantay ng mga kababayan natin ay sana bumaba na rin ang presyo ng mga bilihin. Kasi pag tumaas ang presyo ng produkto ng petrolyo by Aljo, matik yung mga bilihin tumataas. Domino Lalo na effect. yung mga gulay, mga galing sa probinsya. Dapat to, ito, bababa na rin. Ano po, sana sa Pasko, ganito lang, bababa lahat to ng mga bilihin. Di po ba? Dapat talagang maging maagap ang Department of Trade and Industry at Department of Agriculture. Yun. Di po ba? Direktor. Well, Sir Alvin, sa laki ho ng ibinaba from, sabi ko pa nga ho, from $93 per barrel ng Dubai crude nung third week ng October. Ngayon, nasa 80. Okay. Ngayon, tinitingnan ko, meron lang lagpas ng konti, 81. Pero ang layo na ho ng 93 to 81. Malapit na ho ito nung before production cut na 77, 78. Ay, sana mas maganda kung bumaba pa yan hanggang 60. Kung bumaba pa ho ng hanggang 77, balik na ulit tayo. Ay. Nung April na ang atin pong gasolina ay nasa 55, 57 pesos. Ay, kasarap naman. Ay, hay. Alam mo, sir, para for your information, na isa lang ko na po yung pangako ko na oil deregulation. Ilan na, pati Makabayan Black, ilan na pala nakabinbin dyan? 4, 5 na tungkol sa oil deregulation, pero hindi pa nausad. Pero anyway, medyo may konting maganda kung tayong balita, Kaobet. Itong rollback daw na 3 piso bukas at baka next week meron pa daw ulit. Ito ba makakahinga-hinga na yung ating mga tsuper, ang ating mga nasa transport industry, Kaobet. Malaking tulong po ito, Congressman Erwin Aljo, yung 3 pisong magiging rollback po. At kung meron pang pipintong next week baba sa linggo, malaking tulong po sa aming hanayan. Sapagkat tayo ay nagugulat pag malaki ang presyo na iro-rollback. Pero kung naman po, bigla naman tayong kinakambyo niyan parang ibang piso. At demand, pero meron na kami, titilayan na tayong bigla, i-atras naman nila ang presyo. Parang piso po ito, Kong Erwin and Aljo. Nag-observe din po kami kung magiging estabilisado na ang magiging presyo sapagkat alam po ninyo, winter time nagugulat ako bakit bumababa ang presyo sapagkat alam na natin during winter time ang mayamang bansa order yan para magamit nila sa painit ng bansa. Pero ngayon winter time bumababa ang presyo at may mga dahilan po sila dyan kung nung araw. Sabi nga, nandito yung interview kay Director Abad, nung Mayo, nag-97, biglang nag-81, $12 ang binaba. Pero doon, may mga gyerang katwiran sila, ginyera ng Russia ang Ukraine, kung ano-ano, ang ilan, para magtaas. Ngayon, nag-gyerang Israel at Palestina, ang Hamas, pero hindi ko nadidinig ngayon na yun ang dahilan ng pagtaas, kundi bumababa pa. Maganda po pala yung ginagawang panggigera ng Israel. Wag naman na, Kaobet. Ay, Diyos ko po, baka magkaroon tayo 3 digbaan. Wag naman. Patuwarin. Joke lang. May maganda rin presyo ng produkto na kailangan natin. Pero natin, ayoko rin ng gano'n dahil marami yung namamatay ng mga inosenteng sibilyan at pinagdarasan po din natin ang katahimikan sa bansang yan. Okay, Kaobet, may tanong ko lang. May iba tayo. Kumusta ng consolidation ninyo sa mga kooperatiba in line with modernization natin ng pamahalaan sa mga PUJ? Base ho dun sa nakalap ko, nasa 80% na po. Ay, salamat. Maganda yan. Opo. At pinapagit ho lagi between Secretary Bautista, wala tayong fake out. Mag-consolidate lamang kayo, magforma kayo ng cooperative or corporation, yan lamang yung aming ipinapakiusap. Sapagkat cooperative or corporation, yung mga benepisyo kayong nakukuha dyan. Para po bang pinapractice na kami na sa isang ruta, halimbawa, kung kayo magkakasama,
yung proper dispatching of unit, maiiwasan na po yung agawan, maiiwasan po yung mga gulangan ng driver, pagkat pare-parehong kikita Disente po. na, ika nga. No? Asahan ba natin na nakakurbatan na rin ang ating mga driver na POJ? Maaaring dumating ang panahon. Papunta na po kami maganda ho dyan. yan. Hindi na dugyot. Opo. Okay. Thank you. Alright, Ka-Obet Martin ng Pasang Mazda. Sir, maraming salamat po lagi sa pagpapaunlak sa aming mga panayam. Kong, Opo. yung pong ating pinag-usapang oil deregulation, ako yung una nagpapasalamat at ang grupo namin sa inyo sapagkat nakita ko na po yung draft na pinupush nyo. Sana po, yung napag-usapan natin, maimbitahan kami during the session, the hearing. Pag committee hearing kong inaantay ay Ka-Obet, inaantay ko lamang pagpapatawag, i-consolidate lahat ng mga House resolution about all the regulation. Ako mismo, sasabihan ko yung Committee on Energy namin na imbitahan ka para mayroon kaming resource speaker, Ka-Obet. Maraming salamat po, Kong. Opo.